Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Pwede po ba nating kamayan ang ating katabi? Sabihin mo sa kanya, Blessed Sunday, kapatid. A Blessed Sunday. Let's all be seated. At nga po pala, gusto ko pong tanungin ng bawat isa, sino ho dito nagdiriwang po ng kaarawan sa buwan po ng January? Pakitaas nga pong kamay. Kala ko si Ate Unity. Okay. Ayun. Okay, si Ate Lilet. Happy birthday po, ha? Sino pa po? Si Sis Arlene, nag-birthday na. Si Pastora po sa January 22. Ako po. Invited po kayong lahat sa prayer gathering Wednesday po iyon. Invited po kayo lahat. Ang handa po ay online. Online. Okay po. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Pastor Albert. Nagpapatuloy po tayo sa series na pinamagatan po nating Small Beginnings with Great Endings. Small beginnings with great endings. Okay na ba? Okay? Small beginnings with great endings. Kahapon, kagabi po pala, ang ating worship night, meron pong dalawang kapatiran po natin na nagpatotoo kung paanong ang Panginoon ay ginamit at kinasangkapan po ang ating tema sa buwang ito at ang series natin dahil sila po ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon, ng kalakasan at biyaya para makapagpasimula po ng maliliit na negosyo na pinagpapala na ho agad-agad. No? Walang iba kundi si Sis Achi at si Sis Nanette at maging ang kanyang pamilya, kanyang asawa. We were so blessed kagabi sa kanilang testimony. Palakpakan nga po natin. Sorry po, hindi naka-record pero grabe po, no? At ito po yung pinaniniwalaan natin sa buwang ito at sa buong taon na ito na pagdating po sa pagharap sa bagong taon, hindi po natin kailangan na i-approach ito ng malakihan kagad na plano o goal. Binanggit ko po sa mga nagdaang linggo yung tinatawag nating micromanaging. Maliit munang pasimula, baby steps, pero patungo po sa dakila o malalaki. At sinabi po natin na ang maliliit na pasimula ay meron pong potensyal na mauwi sa malalaking pagpapala. Hindi ko na po re-reviewin yan dahil naroon naman po iyan sa YouTube channel po ng ating church. Okay? At even po sa ating Facebook page. Now, basahin po natin yung ating main verse sa temang ito. Sabi po sa Job chapter 8 verse 7, sabay-sabay, Then, even if your beginnings were modest or small, your final days will be full of prosperity. Isa pa nga po na malakas, even if your beginnings were modest or small, your final days will be full of, kumbaga, ang sumatotal ko ho dito o kung babanggitin ko ho ito sa isang phrase o sa isang salita, the rest of your life can be the best of your life. Madalas iniisip natin, pag dulo na ng ating buhay, parang latak na lang, no? Sobra-sobra na lang, wala na masyadong kakaiba o katindihan. Pero ang pangako ng Panginoon, ang dulo o magiging dulo daw po ng ating buhay, sa tulong at sa biyaya niya, at sa ating pong pananampalataya at pagsunod sa Kanya, ay higit po na magiging dakila at kamangha-mangha. Now, beginning small is not wrong. Nobody says that starting small is wrong. In fact, beginning small is okay. Why? Because small is normal. In fact, pag tiningnan po natin, kagaya ng message natin last Sunday, a small seed starts as a small before it become a big tree. So normal po, kahit po yung baby, kahit po tayo, nagsimula po tayo sa pagiging baby. Sino ho dito yung natatawa kapag biglang accidentally nababalikan mo yung mga picture mo nung ikay bata pa, doon mo marirealize na normal pa lang magsimula ng maliit. Pangalawa, when we talk about growth, small is necessary. Kinakailangan. Dapat ho talaga na nagsisimula tayo sa maliit. Walang bagay na malaki ngayon na nagsimula ho sa malaki kagad. Lahat po ay nagsimula sa maliit. So small is necessary, kinakailangan. At pangatlo, small is noble, kahanga-hanga. Hindi ho kahabag-habag o kaawa-awang tingnan kung ikaw ay nagsisimula sa maliit. Madalas, hindi tayo masyadong believe pagka maliitan o simple pa lang yung pasimula ng ating trabaho, ng ating business, ng ating opportunity. Pero ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, noble o kahanga-hanga ang pagpapasimula ng maliit na bagay. And lastly, starting small is
praiseworthy or noteworthy. In other words, it's impressive. Alam niyo kung bakit impressive, no? Kahanga-hanga at mas inspiring pag nalaman mo at naintindihan mo na ang isang malaking bagay na nakikita mo ngayon na nagdadala ng pagpapala ay nagsimula pala ito sa maliit sa una. So I encourage you as your pastor that this year, this month, never be afraid, never be ashamed to take small steps or small beginnings. Because small steps or small beginnings is normal, it is necessary, it is noble, but most importantly, it is noteworthy. Amen? Noteworthy. Sa Tagalog, ang sabi ho dito, at bagaman ang iyong pasimula ay maliit, gayon may ang iyong huling wakas ay lalaking mainam. You know, that is my prayer for my own family. Lagi ko pong kinakausap si pastor at sinasabi ko na sana naman merong isa sa anak natin ang sumunod na magpastor. Hindi man kagaya ng pinagdaanan ko na nagsimula talaga sa Bible school and then nag-aaral pa sa kasalukuyan. Kahit po siya ay working sa corporate world but at the same time, dapat may isa ho sa anak namin na naglilingkod sa Panginoon. At lagi pong sinasabi kay pastora na nawa ang buhay natin ngayon na maganda ay dapat po pag pinagdaanan po ng mga anak namin ay mas dakila at mas maganda po ito. Sino dito, ganyan yung panalangin mo sa iyong mga anak? Di ba? Marapat lang, di po. Dapat lang po talaga na ang prayer natin. I mean, sinasabi ko lagi kay pastora, no, kung nakarating tayo dito, 2 years ago nga pa po ba, no, nakarating kami sa Palawan, ang target po namin as a family ay makapuntang Bohol. Cebu muna o Bohol. No. Iniisip po namin, paano kaya mangyari? Dapat ma-reach po natin yung goal na yon, hindi lang para for recreation, kundi para iparanas sa ating mga anak na hindi tayo kaawa-awa, hindi tayo kahabag-habag, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay tapat, makapangyarihan, at dakila sa ating mga buhay. Sino po dito naniniwala na dahil meron kang Panginoon at meron kang Diyos na nagmamahal sa iyo, maliit man ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas at ang mga papasunod na araw ay lalaking mainam. Can we just say amen to that? Amen? Amen. Now, ang topic po natin ngayong umaga, we started the title on the first Sunday of the month of January, Starting Small. Pero it just dawned on me this week, what if ang simula mo hindi lang maliit? What if your start is not just small, but your start or beginning is terrible? Sino dito nakaka-relate? Kapapasok lang ng bagong buwan, ng unang buwan ng taon, no, ang dami na kagad nagkasakit. Ang dami na kagad bayarin. Ang dami na kagad problema. Nakaka-relate po ba kayo? Di po ba sa mga mapamahiin at naniniwala sa tradisyon, ang inaabangan po nila dapat walang masyadong problema. Bakit? Malas daw po iyon eh. You know, can I just show you the picture, no? Hindi pa po nagpapalit yung buwan, nagkasakit na kagad si Jethro, at maging hanggang ngayon po may gamot pa rin siyang iniinom kasama po si Jehaya. This week lang po ako medyo naka-recover eh. At alam niyo po, ang laki po ng halaga na binayad po namin sa mga gamot. Kasi mga antibiotic eh. Lalo na po kay Jethro eh. Can we just show that picture, Kuya Bert? Okay? Makikita po natin dito na pumunta ho, ayan, si Jethro po, habang nagsiservice po tayo, siya po'y lamig na lamig, siya po ay hirap na hirap huminga. Ang sabi nga po ng kanyang pedya, masikip po ang kanyang lungs, pastor, na pag nag-inhale po siya, yung paghigop po ng tubig, ng hangin, napakaliit po ng daraanan, na yung kanyang tiyan po'y umaalon-alon. Binisita ho kami ng ating kapatid na si Unity bago ho magpalit yung taon, and we prayed, dahil inaanak din po niya si Jethro. And we're so thankful na marami pong nakikiramay kapag kami pinagdadaanan tayo. Amen? Hindi man po kami na ospital, pero parang na ospital na rin, parang na-admit na rin. Iniwasan po talaga namin na ma-admit kami o ma-admit si Jethro because we're thinking malaking gastos, wala kaming kaalam-alam, pareho lang din pala yung gastos. Dinala po namin siya sa ER. Let's look at the next picture. Okay? And then, pinakiusap po namin, baka naman po pwedeng maiwasan po namin ma-admit. Sige po, ma'am, uobserbahan po namin siya.
At ngayon po, ikaka-recover pa lamang po niya. Balik po tayo, Kuya Pert, doon sa original na slide. Sino ho dito? Yan po ang simula ng taon mo. Pakitaas nga po ang kamay. Kung nakaka-relate lang po, no? Meron kagad bayarin. Ako, ang iba po, ang taas talaga ng kamay, no? Amen, no? Iisipin mo, Pastor, minamalas po ba ako? Hindi ba ako mahal ng Diyos? What do you do when your beginning is terrible? Buti sana kung small lang eh. May pasimulang maganda eh. Pero hindi. Hindi lang terrible, horrible pa. You know, niresearch ko po yung salitang horrible. It means dreadful, awful, prideful, nakakatakot. Kasi yung pasimula, kahit papano, meron kang pagmumulan eh. Pero yung walang-wala ka talaga. Nag-uusap kami ni Pastora, paano kaya magkakasya yung budget? Pinag-iisipan po namin, nakakatakot po yung ganong klaseng pakiramdam. Pero ang sabi nga po niya, sige lang basta maging okay lang si Jethro, huwag nating isipin yung gastos. Horrible talaga mga kapatid eh. And we're going to talk about the same situation na naranasan ng isang mama sa Biblia. Kung saan nagmula ang pinaka-main verse ng ating tema ngayong buwan na ito. Si Job. Kung hindi niyo pa ho kilala si Job, papakilala ko ho sa inyo. Si Job po ay isang totoong tao, na lingkod ng Diyos, matapat, masunurin. Pinipilit ho niya na umiwas sa pagkakamali at pagkakasala. Pero sa kabila ho noon, Job suffered a terrible beginning, terrible suffering. Makikita natin dito sa larawan na siya po ay hindi lamang nagkaroon ng sakit, butlig-butlig, nagkaroon po siya ng isang karamdaman po na hindi maunawaan, nalalagas po ang kanyang mga buhok, kinakaskas po niya ng mga basag na palayok ang kanyang mga sugat, nagnanana, sorry for that word, at hindi lamang po yun, nawalan po siya ng 10 anak. Now if you think, pinaparusahan ka ng Diyos sa mga pinagdadaanan mo ngayong buwan na ito, ngayong taon na ito, think about Job. Think about Job. Mas matindi po ang kanyang karanasan. Mas matindi po ang kanyang pinagdaanan. At naroroon din po ang isang sitwasyon na kung saan sinabihan siya ng kanyang asawa, mananatili ka pa rin ba sa iyong pagpupuri at pagsunod sa iyong Diyos? Sumpain mo at murahin mo ang Panginoon at mamatay ka na sana. Now, I don't know kung ano po ang dahilan. Maraming nagsasabi, si Mrs. Job ba yung devil's advocate? Siya po ba yung taga-bulong kay Job na kawawa ka na, matindi ka na? Siya ba'y kakampi ng kaaway? Pero I also came to realize na siguro nag-hysterical, nag-hallucinate na rin po ang asawa ni Job. Siguro po kung iintindihin natin siya sa mga panahong iyon, para niyang sinasabi, wala na po tayong tsansa, walang magandang kinauwian ng ating pagtitiwala sa Diyos. Mamatay ka na lang at ako may susunod na rin. Parang ganun pong ibig sabihin ni Mrs. Job po dito. You know, in just one day, everybody say one day, Job lost his fortune, Job lost his family. Mga kapatid, hindi po siya nawalan ng isang anak ha, nawalan po siya ng 10 anak. Alam niyo po, nung ako po'y batang pastor, lagi pong sinasabi ito sa akin ng aking mentor. Pag meron kaming pinupuntahang burol, lagi po niyang sinasabi ito, may kasabihan na ang anak ang naglilibing at maglilibing dapat sa kanyang mga magulang. Pero eto, nalulungkot kami dahil kayo ang maglilibing sa inyong mga anak. Narinig niyo na po ba yan? I always heard it from my pastor. No? And can you just imagine, hindi po isa ang ibuburol at ililibing ni Job. 10. Ang kanyang kalusugan na dating matipuno, wala siyang bisyo. Hindi siya naninigarilyo, hindi siya umiinom ng alak, hindi siya nagsusugal, pero sa isang araw, did you know that sa isang araw lang po ito nangyari? And sometimes we think, pinaparusahan tayo ng Panginoon, isang linggo, sumunod na linggo, may problema na naman. Think about Job. In just one day, everything terrible and horrible happened to his life. So it is as if his beginning is not just small, but his beginning is horrible, is terrible. So I'd like to ask you a question today. You have the same scenario or situation like Job. Do you have a terrible and horrible start or beginning? Palagay ko, kahit hindi ho tayo magtaas ng kamay, sasabihin po natin, yes, Pastor, pare-pareho po tayo.
As human, hindi tayo exempted sa mga problema. May sickness, may suffering, siguro po mayroong awayan o paghihiwalay, may sorrow, iba naman po'y nakakaranas po ng pagpapahiya o kahihiyan. Ano man po ang pwede nyo pang idagdag yan, gusto ko pa hong idagdag dyan yung salary decrease. Para S lahat eh. Ano pa man po ang S na gusto nyong idagdag dyan, pare-pareho po, lahat halos siguro tayo, meron pong terrible at horrible na pasimula. That's why, you must be more patient and understanding to someone. Because you don't know the battles that they are facing every day. Amen? Inside every person you know, there is a person that you don't know. Huwag ho tayong mag-a-assume na okay lang siya, ganyan siya, bakit late siya. You don't know kung ano nangyari sa kanya. At madalas lagi ko itong sinasabi sa inyo, no? The right question should be, what happened to you, not what's wrong with you. Sino ho dito naniniwala, mas dapat maging maunawain, mapagmahal po tayo, at mapagpasensya sa ating kapwa dahil hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Can we just say amen to that, mga kapatid? Amen. Meron akong paper last year, bago po nagtapos ang taong 2024. This is my paper sa isang subject po sa theology. At ito yung introduction ko. According to Martin Luther, a child of God is being built up or made up by three things. Oratio, dyan po kinuha yung salitang orasyon. Orasyon mean prayer sa Latin. Tayo po'y hinuhubog ng Diyos sa ating mga pananalangin at paglapit sa Kanya. Hinuhubog din tayo ng Diyos sa ating pong meditasyo o bubulay-bulay sa Kanyang salita. Pero higit sa lahat, sabi ni Martin Luther, tayo po'y pinalalakas at hinuhubog ng Diyos sa mga tentasyo or temptation, which means the suffering or affliction that we are experiencing every day. At kung gusto mo na ikaw'y mapalakas at mapatatag sa iyong pananampalataya, at tatlong bagay na ito'y tiyak na pagdadaanan mo at mararanasan mo sa iyong buhay. Orasyo, meditasyo, at tentasyo. Nabasa ko ito, and I think this sums up my 2024 last year, as well as the other year that has passed. Sabi dito, I don't hate you, 2024. Hindi ako galit sa'yo. But you were a difficult year. You are full of challenges. You are full of changes and learning. You showed me that life can change in the blink of an eye and taught me to trust myself more. Or siguro kung dadagdagan natin, taught us to trust God more. But above all, you made me understand that my health, whether physical, emotional, or mental, is what really matters. There are still things that I can't understand, but I believe that with time, I will understand the reason and the purpose of everything that happened. Totoo po ba yun? Hindi tayo galit sa nagdaang taon. Nagpapasalamat nga po tayo kasi ang daming tinuro sa atin sa mga nangyayari at pinangyari ng Panginoon na biglaan at pabago-bago sa ating mga buhay. Sino dito, thankful ka, nakatawid ka sa taong 2025? Palakpakan nga po natin si Lord. Right? Amen. So the question is, how can we recover from a bad start in our life? Paano tayo makakabawi? Paano tayo makakabangon? Paano tayo makakabuelo sa hindi lang maliit na pasimula, kundi sa pangit na pasimula? How do we finish incredible when our start or beginning is terrible? Paano ho tayo mauuwi sa kahanga-hanga kung ang ating mga pasimula ay kaaba-aba at kaawa-awa? Number one, kagaya ni Job, atin pong pansinin at suriin ang kanyang mga pagsubok na pinagdaanan. If we want to finish incredible, let us notice Job's testing. Ano po ba yung testing, Pastor? Pagsubok. Mga pagsusulit sa buhay. Sino ho dito ang sinubok na ng Diyos? Pakitaas nga po ang kamay. O dumadaan sa kasalukuyan sa pagsubok sa buhay? Wala? Wala? Okay. Meron. Kala ko ako lang no? Ang sabi ho dito, tulungan niyo ako magbasa. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job.
This man was blameless, upright, he feared God and shunned evil. Thank you. He had 7 sons, 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Napakayaman niya, napakabait. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright and a man who fears God and shuns evil. Ang sagot po ni Satan, does Job fear God for nothing? Satan replied, have you not put a hedge o bakod around him, that his household and everything that he has? You have blessed the work of his hand, so that his flocks and herds are spread throughout the land. Ang paniwala pala ni Satanas, tayong mga Kristiyano daw, kaya lang natin mahal at kaya lang tayo sumusunod sa Diyos, kasi pinagpapala niya tayo. Totoo kaya yon? Malalaman po natin. Ito pong sabi ni Satan. But now, stretch out your hand and strike everything he has. Saktan mo siya. Pahintulutan mo, saktan ko siya. And he will surely curse you to your face. Susumpain ka niya, Panginoon. Then the Lord said to Satan, grabe ang tindi ng tiwala ni Lord kay Job. I would like to have that kind of trust from the Lord. Alam niyo, sabi ni Lord kay Job, kay Satan, very well, sige. Everything he has is in your power, but on the man himself, do not lay a finger. In other words, wag mo lang siyang papatayin. Na nagsasabi rin po na walang pangit na nangyayari sa buhay mo ngayon o kahit noon, na wala sa pahintulot ng ating buhay at makapangyarihan at dakilang Diyos. Nothing ever happened or happening in our lives na wala po sa permission ng ating Diyos. So sinabi ko ito kanina sa isang araw lang, yung 5 bagay na yan, dagdagan pa natin ng ilang F pa yan, no? Nangawala at nawala. Ito magandang tanong, no? Handa ka ba pag pinagdaanan mo yan? Alam niyo po, nung nag-aral ho uli ako, sabi ko kay Pastora, tumigil na ako sa pag-aaral eh. Iniraos ko nga eh, para iwasan na eh, na bumalik na naman ako. Lahat ho tayo sinusubok. Because God tests His best. Can you consider yourself as God's best? You know, throughout the history, sinubok ng Panginoon si Abraham, si Joseph, si Job, even Jesus, even Peter. At alam niyo, isang bagay po ang natutunan ko as a pastor, hindi niya sinusubok ang mga pasaway, ang mga suwail, at matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa Diyos. Pastor, bakit po ang dami kong problema? Hindi po pagsubok yon, parusa. Punishment ng ating pagtalikod, papalayo sa ating Panginoon. I notice that God always tests His best. Hindi natin maaalala ngayon ang mga Bible characters na to kung hindi nila pinayagan ng Diyos na sumunod sa ating Panginoon. So mag-isip-isip po tayo, no? I don't know kung medyo parang na-offend kayo, Pastor. Ganun po pala, no? Well, usisain, siya sa atin, evaluate natin yung ating sarili. Am I disobedient? Am I rebellious? Am I backsliding? Because in the Bible, ang lahat ng tunay at tapat na anak ng Diyos, pinararaan niya sa pagsubok. Ito po magandang tanong galing sa inyong pastor. Ikaw ba'y tunay na tapat at anak ng Diyos? Can you consider yourself that you are truly God's son? You are truly God's children. Dahil ang sabi po sa Hebrews, this is supported in the Bible, ang tao o ang anak na minamahal ng Diyos ay kanyang dinidisiplina. During the test, sino ho dito, dumadaan ka sa test, marami tayong mga teacher dito, no? Alam nyo, nakakatawa pag may test, nag-iisa ka lang. Hindi ka sasamahan ng nanay mo. Meron ho ba dito, sinasamahan ka ng tatay mo habang nagte-test? Tay, wag ho kayong alis dito ha, tabihan mo lang ako. Sa enrollment, pwede pa, pero sa test, you are alone. Saka hindi lang po iyon, no? 1 seat apart. At pangalawa,
During the test, the teacher is silent. And during the test of life, seemingly God is silent. He's not talking. Pero, He has all the answers. Minsan po, nung nag-test ako, kinakabahan. Alam niyo po yung nakakaramdam ka ng mga gabutil na patak ng pawis. Sabi ko, si ma'am naman, pinapahirapan po kami. Ma'am, alam ko naman po, lahat ng sagot sa tanong namin dito, nasa iyo eh. Tulungan mo naman kami. Wow, God is silent, just like the teachers. Because you are under test. Sabi mo nga sa katabi mo, you are under test. And then you must review your past lesson. But remember, you're not being punished, but you are being tested by the Lord. Kapag naintindihan po natin ito, magkakaroon po ng saysay at kabuluhan ng lahat ng pinagdadaanan natin ngayon sa ating mga buhay, na mukhang terrible at horrible. I've read this illustration. Sinisearch ko po ito, tinitiyak ko po na totoo talaga ito. In China, dahil marami pong mga Chinese parents po na sobrang sipag, nagtatrabaho hanggang gabi, hanggang madaling araw, sa sobrang antok yung mga anak po nila, hindi ho nila hinahatid sa school, lalo na po yung mga maliliit. Inuutusan at nagbubuk po sila ng mga food rider para i-deliver o dalhin, i-transport yung kanilang mga anak na nag-iisa lang papunta sa kanilang eskwelahan. I would never do that sa mga anak ko. Kaya nyo bang gawin yon? Alam nyo paano nila minomonitor? Sa cellphone. Tinitingnan nila yung direksyon, GPS, kung nasaan na po yung sasakyan. What if po kidnapin yung anak nila? Alam nyo malungkot sa mundong ito, kahit yung mga taong inaasahan mo, may mga panahon at sitwasyon sa ating buhay na hindi ka sasamahan. Pero ang katiyakan natin bilang mga anak ng Diyos, ang pangako ng Panginoon kailanman hindi tayo iiwanan ni pababayaan man. Sa panahon ng pagpapala, kasama natin siya. Sa panahon ng mga pagsubok, kasama pa rin natin ang ating Diyos na dakila. Hindi kanya pababayaan. Maniwalat ka at hindi, kasama mo ang ating Panginoon. Hindi kanya ibubok sa isang food rider para sabihin, anak, bahala ka na. Hindi kanya dadalhin sa eskwelahan ng buhay para mag-isa. Sasamahan ka ng ating Diyos. Alam niyo, ang prayer natin when we are under test is this. Dapat po, thy will be done, pero ang prayer natin, Lord, thy will be changed. Magbago po nawa ang kalooban mo, Panginoon. No, the right prayer must be, masunod po ang iyong kagustuhan at kalooban sa aking buhay. Ganun po ang panalangin ni Job. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari sa pinagdadaanan ko. Can we say that? Thy will be done, O Lord. Ready, go. Thy will be done, O Lord. The difference between school and life is that in school, you're taught a lesson, then given a test. But in life, you are given a test first that teaches you a lesson. Pagsubok muna, saka mo matututunan yung aral. At gustong-gusto po ng Diyos na matuto po tayo sa mga pagsubok sa buhay. Sumigaw nga po ng amen ang lahat. Amen. We must remember, according to David Jeremiah, that God's ultimate concern is not our promotion, but our formation. God's ultimate concern that not our team are winning the ball game, but in Himself, He is being glorified in the process. His ultimate concern is that we will all have, it's not that we will all have perfect health, but that we live every ounce of our health up to His honor and glory. Did you know, mga kapatid, mula nung December hanggang last week, I am preaching in front of you, suffering from a sickness. Sabi ko nga kay pastora, sa dami naman na magkakasakit, sa pastor pa. Alam naman ni Lord, may gagawin ako para sa kanya. And it came unto me in a realization, I will choose to honor the Lord kahit masakit at mahirap, kahit nasasaktan. Last Sunday po, every speaking ko po, nagbabamit po ako dun sa office. Sabi nga ni pastora, kailangan na kitang dalhin sa ER. Sabi ko, sino magpipreach? Sino magpipreach? Mahalaga po sa atin ang ating kalusugan. Pero sa nakakaunawa at nagmamahal sa ating Diyos, mas mahalaga po minsan na parangalan natin siya kahit sa ating paghihirap upang siya'y madakila
sa ating mga pinagdadaanan. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? His ultimate concern is not that we have a high-paying job. Oh, how I wish na lumaki po ang sahod ng bawat isa sa atin. But God's ultimate concern is that we praise Him and we are thankful for what He provides. His ultimate concern that we are consumed with His glory in whatever state we are in. You know what? Okay lang po kami. And I hope okay lang din po kayo. Meron o wala. Laging kay Lord pa rin po tayo. Amen po ba doon? Parang naulit po ito, no? Is God calling you to obey in a place or to give up something precious sa buhay po natin? Mga kapatid, when you pass the test, you will graduate to the next grade and God will test you again. Hindi po natatapos yan. But you will be blessed as you continue to obey the Lord. Ang pinakamahalaga po dito, mga kapatid, na tayo po'y nagiging masunurin sa ating Panginoon. Amen? Always remember that God always tests His best. Sabihin mo ngayon sa katabi, God always tests His best. You are tested because you can be trusted. You are given a test because you are chosen to be His best. I remember nung ako po'y high school, nasa Leyte po kami. Kailangan pong pumunta nila mama at papa sa Maynila. Walang may iwan sa bahay . Alam niyo, lahat ng mga kapatid ko nakatingin sa akin . Si Albert na lang po. Ang nickname ko po ay Bibert. Si Bibert na lang po ang maiwan. Sabi ko, ba't ako? Ikaw mas responsable sa amin . Ako naman, sobrang tuwa ko dahil bilib ako sa sarili ko. Kaya lang po, nung ilang araw na po, nag-iisa na ako, kahit high school na ako, naiyak na ako, sabi ko, nasan na kayo? But, ngayon ko lang po naintindihan, lahat ng mga pinagdaanan ko yun mula nang maliit ako, I can be trusted when I am giving a test by the Lord. Amen? Number 2, let's take note on Job's trust. Mag-notes po tayo, maglista po tayo sa mga pagtitiwala na ipinakita at pinahayag ni Job, hindi lang po yung mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ang sabi po ni Job, basahin nga po ito ng mga kalalakihan, ready, go, I know that my Redeemer lives. And that in the end, sabi po dito, He will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, referring to His sickness, yet in my flesh, I will see God. I myself will see Him with my own eyes. And I, not another, how my heart yearns within me. Grabe po, no? Ang sinabi po ni Job po dito, sa mata ng iba, sa mata ng aking mga kamag-anak, sa mata ng aking asawa, patay ang Diyos, walang Diyos. Pero ang sabi po ni Job sa kanyang sarili, alam ko na buhay ang aking tagapagligtas. What a faith. What a trust. Kapatid, do you consider yourself as a deep and full of faith Christian? Marami po magsasabi, Pastor, yes po, matatag po ako . You will know if you're deep in faith the moment you pass through the test of life. Malalaman mo. When I was when Pastor and I were new couple, nagkaroon po ako ng sakit. Alam niyo yung sakit ko po. Namamantal po yung katawan ko, konti sa labas, pero sa loob napansin ko may mga bumubukol sa bituka, sa lalamunan. Ito masaklap. Nagpa-check up po kami sa Hagonoy. Nagtitipid ho kami. Si Suweng na Hagonoy. Titipid kami. May doktor kaming pinuntahan. Sabi niya, sige po, 250 na lang po sa inyo. Shout out po doon sa mga mahilig sa 250 na doktor. Di punta, sabi ko, mura to . Napansin ko po na nagpapacheck up ako. Alam ni Pastora to, ang bihira, naghanap pa ng libro, binabasa pa kung anong pinagdadaanan ko. Sabi ko, Lord, nalaman ko po, may bulutong pala ko sa loob, hindi sa labas. Nakaranas na po kayong ganon? Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Ang bulutong ko po, hindi sa labas . Nasa loob. And during that time, I considered myself, Lord, hindi pa pala ako ganun kalalim. Ang weak ko pa pala sa pananampalataya, even though I'm a pastor already. Malalaman mo kapag may pinagdadaanan ka na kung gaano kakalalim sa ating Diyos. Pero si Job, sinabi po niya, Lord, you can trust me not just with your blessing, you can also trust me with pain and problems. Kapatid, tanungin nga kita, pwede ka bang pagkatiwalaan ng Diyos, hindi lang ng mga pagpapala, kundi kahit ng pagsubok sa buhay?
Kagaya ng pinagpatotoo kanina ng ating kapatid na si Sis Reg Orozco. Alam nyo, the reason kung bakit marami po ang natuwa, na-encourage, naiyak sa kanyang testimony, kasi yung testimony niya, totoong pinagdaanan niya eh. At yung kanyang karanasan, walang pwedeng mag-invalidate bakit nangyari at dinaanan niya talaga ito at napagtagumpayan. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Merong isang tula na nagpapakita kung paano tayo nagtitiwala sa Diyos. Sabi ho dito, how do we trust God? As children, we bring our broken toys with tears to God to mend. So I brought my broken dreams to God because He was my friend. But instead of leaving Him in peace to work alone, I hung around and tried to help Him with ways that were my own. Sige nga Lord, ako na nga po, tutulungan kita. Di ba gano'n ang mga anak natin eh. At last, I snatched them back and cried, how could you be so slow, O God? At ang sagot ni Lord, my child, He said, what could I do? You would never let them go. Nagtitiwala tayo kay Lord, pero sino ho dito umaamin, parang mas matalino pa tayo kay Lord. Ako na lang po, akin na. Kapatid, ibigay mo, isuko mo sa ating Diyos upang maayos ng ating Panginoon. Sino ho dito ngayong umaga na to handa kang magsuko sa ating Diyos? We always ask this question, can I trust God? But you know, ang tanong po ni Lord, can I trust you? Can I trust you? Mapagkakatiwalaan ba kita, anak, sa mga pinagdadaanan mo sa buhay? Nung ako po ay nag-aaral sa seminaryo sa Valenzuela, sa PBS College of Bible, meron po akong isang libro na laging binabasa. Wala po kasi akong kakayahang bumili ng libro eh. Kaya po yung may-ari ng yung nagtitinda sa CLC na ninang ni JL, si Ate Tess, lagi niya akong binibigyan, Pastor, may sale po ng mga libro. Itinabi na kita. Sabi ko, mahal yata yun eh. Hindi, mura lang, 50 pesos lang. So kaya kong bilhin. So, I have this book na meron pong tula na ang pamagat ay I ask God. Everybody say, I ask God. So, can you help me out reading this? Ready, go. I ask God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn to humbly obey. I ask for help that I might do greater things. I was given infirmity or sickness that I might do better things. I ask comfort that I might be confident. God gave me difficulties to make me strong and resilient. I ask for wisdom that I might know all things. Instead, God gave me problems to solve that in Him I might be dependent. I ask God for all things that I might enjoy life. Instead, I was given life so that I might enjoy things. Wow. I ask for love that I might be complete. Instead, God gave me troubled people so I could learn to help. Wow. I ask for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. I ask for power that I might have the praise of men. I was given weakness that I might feel the need of God. I ask for courage so I could be brave. Instead, God gave me dangers to overcome so that I will always be prepared. I asked Him for patience so that I might be persistent. Instead, God placed me in a situation where I was forced to wait. No, the humor ng ating Diyos lagi, At ang sabi po sa dulo, sabay-sabay tayo, I received nothing I wanted. Instead, I received everything I needed. Thank God. All my prayers has been answered. All my requests has been granted, but in ways I never imagined. Can you trust the Lord with your prayers? That when you come to the Lord in prayers, believing na mas magaling, mas mainam, mas mahusay ang kanyang kasagutan kesa sa ating mga kahilingan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen? Nakita ko po yung picture na to. And this really happened true to life. No? Isang bata, nakita po niya yung statue ni Jesus carrying a cross. She never knew that it was just a statue. She was trying to help Jesus. Are you willing to share in the suffering of Jesus, not just in the pathway of blessing? Handa ka bang makihati sa paghihirap na pinagdadaanan ni Jesus? At hindi lang sa mga pagpapalang inaabangan mo sa ating Panginoon. Nagsabi po ng isang pastor na hindi po kilala, hindi ko po alam kung sino, sabi niya, pinagkakatiwalaan ko ang mismong kamay ng Diyos
na nagpahintulot sa mga kasakitan, karamdamang pinagdadaan. Can you say that the same kay Lord? Lord, I trust the very hands that seemingly afflicts my life. Pangatlo, let us nod. Puros letter N. No, take note, notice, nod, or bow on Job's thanksgiving. Kasi grabe naman po talaga eh. Sa katindihan po na kanyang pinagdaanan, nagpasalamat pa rin siya. Sinabihan siya ng kanyang asawa, curse God and die. Anong sagot ni Job? Shall we indeed accept good from God? Maganda lang bang tatanggapin natin? And shall we not accept adversity? At ang sabi dito, in all this, Job did not sin with his lips. Hindi siya nagkasala. Ako no, paano ko kaya malalaman kung nagkakasala ako kapag ako'y may pinagdadaanan na? Ay, malalaman po natin sa ating pag-iisip, sa ating gawi, sa ating kilos, sa ating commitment. Same din po sa Job 1:21-22. Basahin nga po ng mga kababaihan, sabay-sabay. He said, naked I came from my mother's womb, naked I will return there. The Lord gives and the Lord takes away. May the name of the Lord be. And in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Grabe. Ganun po ang kanyang pusong mapagpasalamat. Mga kapatid, pwedeng magbata na hindi nagkakasala. Tinutukso pero hindi lalayo sa ating Diyos. Pwede ho pala yun. Na kahit may pinagdadaanan po tayo, lalo hong nagsusumikap, nag-aalab ang ating pagmamahal at pagsunod sa ating buhay na Diyos. Palakpakan nga po natin ang mga kakilala natin na nagpapatuloy pa rin sa ating Panginoon kahit may pinagdadaanan sa buhay. Sabi po ni F. Bruce, marapat lang, it is proper to voice appreciation to God pag tayo pinagpapala. But when these things are missing or lacking in our life, ang magbunyit, magdiwang to rejoice in God for His own sake is the evidence of pure faith. Ang ebidensya ng totoong pananampalataya ay ang kakayahang magdiwang, magpasalamat at sumamba pa rin sa buhay na Diyos sa kabila ng ating mga karanasan sa buhay. Amen. God is not only aware of your affliction, He is also watching your attitude. Be careful. Sa kagustuhan po natin na ipadama at iparinig sa Diyos ang ating pinagdadaanan, binabantayan din ni Lord kung paano tayo tugon sa ating sitwasyon. How do we respond with the pain and problems that we are experiencing sa ating mga buhay? This is not the year to get everything you want. This is the year to appreciate everything that God gave and you have in this year. Hindi mo man makuha ang lahat ng bagay, pasalamatan mo ang Diyos sa mga bagay na meron ka pa rin at nahatili sa iyo at sa iyong pamilya. Pumalakpak nga po ang nagpapasalamat sa ating Panginoon. Pangapat, panghuli, let us narrate Job's turning point. Every humbling point ay merong turning point. Sa bawat pagbababa ng Diyos sa atin, may pagtataas na mangyayari kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya. Ang sabi po niya dito sa Job 23 verse 10, He knows the way that I take. Alam pala ng Panginoon, sabi niya, ang pinagdadaanan ko, so that when He has tested me, I will come forth as gold. Sa Leyte po, malapit ho kami sa pasar. Ang pasar po ay isang known na minahan ng ginto. Yung iba po naming makakakilala doon, yung kanilang kamay napupudpod. Bakit? Sa kakahugas, kakahanap ng ginto, sa kakaproseso. At makikita nyo ho doon sa bandang Isabel, malapit po sa Ormoc, kung paano ang proseso ng isang mineral na sinesegregate, pinoproseso at pinupuro para lumabas ang puro at dalisay at ganap na ginto. Sino mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sa ayat maniwala, ginto ka. Sabi mo nga sa kanya, ginto ka. Di ba? Amen? Ito lang magandang tanong, no? Ikaw ba'y 24 karat o 24 kalat? Nagkakalat. Ikaw ba'y 24 karat o 24 kalat? 24 ka nang nagkakalat sa iyong pinagdadaanan eh. Palabasin mo ang ginto na dalisay sa inyong buhay. Maybe your path is harder because your calling from the Lord is much higher. Kaya pala mas mahirap ang pinagdadaanan mo dahil matindi ang kalalagyan mo galing sa ating Diyos. Kailangan mo magtiwala sa Kanya.
So ang takeaway truth po natin sa fourth point, God has a plan for your increase. Sabay-sabay po tayo, ready go? That even your greatest distress, your greatest delay, your greatest difficulties, your greatest discouragement cannot hinder and oppose God's plan for your increase. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kahit ang pinakamatinding problema, hindi pipigil at hindi makakapigil sa malaking plano at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Handa ng Diyos na pagpalain ka, pero ang tanong ho dito, handa ka bang lumakad sa pakikipagsundo, sa pagsunod at pagsasakripisyo sa harapan ng ating Panginoon? Ang sabi ho dito sa Job 42:12-17, sa dulo ng buhay ni Job, dinoble ng Diyos lahat ng mga nangawala sa Kanya. Sabihin mo nga, dinoble. Yung kinuha sa Kanya ng kaaway, dinoble at binalik ng Panginoon. Ang sabi ho dito, dinagdagan po siya ng mga tupa, ng kamelyo, ng mga baka, ng mga kabayo, at ibinalik po ng Panginoon ang Kanyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pastor, hindi po dinoble. Hindi po, doble pa rin kasi po yung nawala at kinuha ng kaaway na 10, hindi talaga nawala. Bakit? Nasa langit sila, sila'y buhay magpakailanman dahil meron silang buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. You see, if you are a child of God, walang nawawala sa atin. Binabalik at dinodoble lang ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Gusto ko po yung verse na to. Basahin nga po natin with energy. Come on. Job lived in another 140 years, living to see his children and grandchildren, 4 generations of them. Then he died, an old man, a full life. Sabi mo nga sa katabi mo, an old man, but full life. Matanda, pero sagana, pinagpala ng ating Panginoon. Kaya siguro po, no, ito po yung sinabi ng Panginoon kay Job. Looking back, no, itong siguro sinabi ng Panginoon sa kanya, no, even though you're not much right now, I like this translation, the Message version, you will end up better than ever. Come on, I want you to claim this verse, no? Taas nga po natin yung kamay natin. Even though you're not much right now, you'll end up better than ever. Sino ho dito yung laman ng bulsa mo? Hindi much. Wala talagang laman eh. Pero sabi ni Lord, sa dulo, you will end up better than ever. Than ever. Amen? There is always double for all your trouble. Alam nyo, ang may matinding pinagdadaanan ngayon, may matinding nakahandang pagpapala galing sa ating Diyos. Sumunod po tayo sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanya. Because even our worst day with the Lord are far better than the good days with those who are in the world. Kahit ang pinakamasama at pinakamasagawang panahon o pagkakataon na meron tayo kasama ang Diyos, ay di hamak na mas maganda at mainam pa rin kumpara dun sa mga walang pananampalataya sa ating Diyos. Lagpasan na natin yan. I'd like to end on this now. Did you know, kilala nyo ba si Usain Bolt? Usain Bolt, no? The fastest runner on earth. Ni-research ko po, paano ho siya tumatakbo. Meron daw 3 pace or stages sa kanyang pagtakbo. First, sabi niya, I called it the drive pace, head down. Ang ulo nakayuko na parang hiyang-hiya, kaya mabagal ang pasimula eh. Pero yung susunod po, yung tawag doon, tall pace, biglang tatayo na siya, straight up na, para na po siyang hangin. Pero ang pinakamatindi ho dito, halimaw pace o beast pace. Because dito parang lumulutang na po si Usain Bolt. Kaya sabi po niya, actually, I'm a terrible starter. But I am great and incredible in finishing. Kapatid, can I say this, mga kapatid? Even though you started horrible or terrible, believe that with the grace and power of the Lord, you will finish incredible sa grasya at habag at tulong ng ating Panginoon. Amen? Matatapos mo ito at hindi po ito mauuwi sa pangit ang pinagdadaan mo. A bad start is not always a bad finish. Ang masamang pasimula ay hindi laging masama ang dulo. The rest of your life can be the best of your life. God can transform your life from terrible to
Incredible. Natatakot ka ba sa pagdadaanan mo? Huwag kang matakot because suffering is necessary sa buhay ng tao. Dadaanan mo lang yan, hindi mo tatambayan. Amen? You don't have to be great to start, but you have to start if you want to be great. Hindi kailangan dakila ka kagad para makapagsimula. Pero para ikay maging dakila, kailangan mo magsimula na ngayon. Amen? It is doubtful whether God can bless a man until he has hurt him deeply. Mas malaki ang paggagamitan sa iyo ng Diyos pag mas matindi ang pinagdadaanan mo sa buhay. Pwede po ba tayong tumayo? And can we just read this verse, 1 Corinthians 10:13? Ready? Sabay-sabay, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao, tapat ang Diyos. Hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malagpasan ito. Pakisabi nga sa katabi mo, malalagpasan mo. Makakayanan mo sa tulong ng ating Diyos. So I'd like to pray. I'd like to do an altar call, no? Kahit po sa kinaupuan nyo na lang, no? Can we just close our eyes? Sino ho dito ngayong umaga na to? You understand. You believe that God is calling you to the pathway of suffering, to the pathway of perseverance, because God has a plan for your life. Sa lahat po ng mga may pinagdadaanan dito, pakitaas nga lang po yung kamay. Kung ano man po ang yung hamon, pinagdadaanan, karanasan, can we just lift our hands to the Lord? Sa mga panahon na sa tingin mo hindi mo na kaya, sa mga panahon sa tingin mo nag-iisa ka, alalahanin mo si Job, malalagpasan mo, makakayanan mo ang mga karanasan na ito dahil hindi ka iiwanan ni pababayaan ng ating Panginoon. So I want you to lift your hands. Two hands kung sa tingin mo mas kailangan mo ang Diyos. Sabi nga po ng isang kapatid natin kahapon, I'm doing a fast. Sabi na kanya, Mister, kumain ka na, pabayaan mo ako dahil ang aking pag-aayun at pananalangin ay para sa pamilya natin. Two hands if you feel you need God to bless and to help your family. Sabayan niyo po ako sa isang panalangin ito. Panginoon, kagaya ni Job, ipinapaubaya ko po sa iyo ang pinagdadaanan ko. Nananampalataya ako sa iyo na hindi ko man nauunawaan, hindi ko man naiintindihan. May magandang plano ka sa buhay ko. Sa oras na ito, ako'y nagtitiwala. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw na aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Natitiyak kong hindi mo ako iiwanan ni pababayaan man. Bless me. Help me. In Jesus' name. Amen. Can I pray for you, Lord? Naniniwala po kami, Panginoon, na wala pong mahirap at wala pong imposible sa inyo. Sa bigat at hamon na pinagdadaanan ng aming mga kapatid, I pray, Lord, in the name of Jesus, lift them up, O God, that as they pass the stages of testing, as they continue to trust in the Lord, I claim in the name of Jesus that there will be a thanksgiving in their hearts. And there will come a time that they will experience a great turning point, a great breakthrough out of suffering sa buhay po nila. We declare this in the name of Jesus. And all the people of God say, Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord.